Ang propaganda po ngayon ng mga bangag vlogger, mga kababayan, binibintang po nila kay BP Inday Sara ang nangyaring putukan sa loob ng eskwelahan, kagagawan nitong dalawang minor de edad din na bata sa Tacloban City. Dahil nagpunta daw po si BP Inday Sara sa Tacloban, siya daw po ang may pakana noon, mga kababayan. Pero ang katotohanan, ang katotohanan at ang tunay na rason, dahilan bakit nagpunta si BP Inday Sara sa Tacloban, o eto, mga kababayan, panoorin po natin ang video. Kapitbahay di umano ito ni Tambaloslos, mga kababayan. At eto pa ang masaklap. Nagpunta rin pala etong si Tambaloslos at si Bangag, mga kababayan, sa Tacloban. Pero yung mga dala po nilang mga ayuda ay hindi di umano tinanggap ng mga bata at ng mga magulang. Binaliwala po, mga kababayan, yung dala nilang ayuda. Ayaw namin tanggapin yan kasi galing yan sa maleta. O parang ganun ang datingan, mga kababayan. Pero ang kahilingan ng mga taga-Tacloban, mga kababayan, kahit makausap lang nila si BP Inday Sara sa isang malaking pagtitipon via video call. Pero ang ginawa ng ating butihing pangalawang Pangulo, mga kababayan, pumunta mismo sa Tacloban. Dahil hinihiling ho ng mga taga-Tacloban, kahit sa video call lang, okay na kami. Makausap lang namin si BP Inday Sara sa video call, okay na kami. Ang bait nga ni BP Inday Sara pinagbigyan po sila. Pinuntahan ni Inday. At yun ang isa sa mga ginagamit ngayon ng mga bangag vlogger, mga kababayan. O ito po yung video, panoorin po natin ang buong paliwanag nitong kapitbahay mismo ni Tambaloslos, mga kababayan, na siya ang naglakas loob na kakalaban kay Tambaloslos sa 2028 sa lugar ng Tacloban, mga kababayan. O ito na po yung video, panoorin na po natin. Alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents, ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone nakausap si BP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung doon? Kahapon, nandun si BP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandun si BP Sara, hindi naman sa nagkaroon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan ba nahiwalay sa Pilipinas? Nakakalungkot kasi nung time na yun. Mayroong pinag-info sa akin, members ng organization din namin sa Crime Watch, na ang isa sa mga kinakasama ng loob ng ating mga kababayan sa yung mabagal yung responde ng PNP. Isa yun. Kasi during incident, ilang kilometers lang yung layo abat ng police station ng PNP. 1 kilometers na. 1 kilometer lang. 1 kilometers. Alapit. More or less, umabot ng mahigit 2 hours yung responde nila. Kaya in fairness po doon sa mga barangay, official, at doon sa mga ibang mga civilian natin na mga community doon sa lugar, sila pa mismo ang humabol at sila pa mismo yung nakahuli doon sa mga bata na gumawa ng krimen. Kaya nalawagan din ho tayo sa law enforcement, especially sa Region 8 at sa Kamkrame, na bakit pag may mga incidenting ganyan, bakit ang tagal ng response ng ating kapulisan. At remember, bakit ngayon nangyayari to sa panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni BP Sara, napakaayos ng ating kagawaran ng edukasyon, especially ang DepEd. At inuugnay na naman nila na itong nangyayari ngayon, ito raw ay may kaugnayan sa Duterte, alam naman natin na pinopolitika nila. At doon din sa ibang mga vlogger, no, na naiinis ako doon. Kasi yung mga sinasabi nila, na nabalitaan nyo ba na bakit daw pumunta si BP Sara doon, hindi naman doon sa Tacloban, bakit yung Tacloban, nabili naman ng mga Romualdez? Di ba? Oo, di ba? Yes. At saka, alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents, ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone nakausap si BP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung doon? Kahapon, nandun si BP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandun si BP Sara, hindi naman sa nagkaroon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan ba nahiwalay sa Pilipinas? Vice President siya. Vice President, siya obligasyon na yun. Kaya ito namang mga iba, pinopolitika nila. Ano, kunyari magbibigay ng tulong, kunyari parang sila yung may-ari ng pera ng bayan, ano si Speaker Romualdez, ano si Sani Angara, ano ba nagawa nila? Naglalabasan lang sila pag mayroong mga ganyan incident. Dapat yung funding dyan sa DepEd, gamitin nila sa tama at maayos. Bakit hindi nila ayusin yung seguridad ng mga eskwelahan? Na yan dapat ang mandatory, dapat bakit nakakapasok yung ganyan, hinahayaan, tinutuloy ng ating, hindi po yan kasalanan kung sino man. Kasalanan yan ng mga namumuno. Ano sabi ni Mayor Alfred Romualdez? Hindi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga parents. Hindi, para sa akin, kasalanan yan ng namumuno ng DepEd, si Secretary Angara. Dahil siya yung may ano yan siya yung may responsibilidad niyan. Kaya ang impact niyan, talagang walang pinagkaiba sa ating administrasyon ngayon. Talagang very negligence of nila. O isa pa yan sa mga problema at katanungan nating lahat, mga kababayan. Bakit nung si BP Inday Sara pa, ang DepEd Secretary, wala namang ganito Ngayon, kahit saang lugar sa ating bansa, mga kababayan, napakaraming mga bata ang nakuhanan ng mga patalim, kagaya po ng kutsilyo, kagaya po ng baril, mga kababayan, na nagdadala ang mga estudyante. Ngayon lang ito.
Si Angara na ang DepEd Secretary, kay BP Inday, wala. O so yan ha, ang dahilan. Sa mga nagtatanong, sa mga trolls din na nagpapakalat ng kanilang propaganda na di umano kagagawa ni BP Inday Sara, yaong nangyaring pamamaril ng mga kabataan sa Tacloban, ang dahilan, gusto siyang makausap ng mga taga-Tacloban. Pero pinagbigyan ni BP Inday Sara, siya mismo ang nagpunta. Hindi niya hinayaan na sa messenger lang o sa isang video call lang sila mag-uusap, kundi talagang nakisalamuha yung ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Pinagbigyan niya ang hiling ng ating mga kababayan na taga-Tacloban. At uulitin ko, hindi lang si BP Inday Sara ang nagpunta sa Tacloban. Naroon din si Romualdez, naroon din si Marcos, pero bakit kay BP Inday Sara lang ibinibintang yung nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan? Ikalat po natin tong video na to, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan at meron po tayong pangontra, panlaban, pangdepensa, pangrebat sa mga pakalat ngayon ng mga bangag vlogger na di umano kagagawan ni BP Inday Sara ang nangyaring putukan o barilan sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Pakishare nyo lang po, mga kababayan, para aware ang ating mga kababayan at meron din po tayong pangtapat sa mga propaganda ng mga bangag vlogger. O eto pa, mga kababayan, eto pa. Nakakadiri. Grabe, so pasitabi po ha sa mga kumakain. Kung kumakain ho kayo, bago nyo po ito panoorin, tapusin nyo po muna yung inyong pagkain, mga kababayan ha. At siguradong mandidiri ho kayo rito sa panunuorin ho ninyo. Itong si Congresswoman Jervil Luistro, mga kababayan. Ewan ko, sa Kamara yata ito, sa House o yata ito, mga kababayan, ano, na habang nagsasalita po sa kadiri, may babaeng ito, mga kababayan, namuo po yung laway, pambihira, abogada, Diyos ko po. O ito yung video, panoorin po natin. Damak, mga kababayan, kung sa Tagalog, dugyot. O ito na yung video, panoorin na natin. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Selyado nga ang pinamamarkahan ng prosecution because they do not want to open the box. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Selyado nga ang pinamamarkahan ng prosecution because they do not want to open the Putang box. ina mo, wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo. Mas may pakialam kami sa bibig mong bumubula. Patunay lang yan, nagsisinungaling ka, kasinungalingan lahat ng mga sinasabi mo, pinupolitika ninyo ng husto ang pangalawang Pangulo kasi natatakot na kayo na pag naupo si Inday Sara, siguradong lahat kayo makakasuhan. Kaya nagdodoble trabaho sila ngayon para mapatalsik talaga nila si BP Inday Sara. Kakasalita mo, lumabas yung yung panis mong laway. Nakakadiri ka, te. Punta na guys, abogada ka pa naman. Congresswoman pati. Hindi ka pa nararamdaman na parang meron nang namumuong laway ng kasinungalingan dito sa bibig mo? Ayan, kitang-kita sa camera. Bagamat hindi tayo perfecto bilang isang tao nagkakamali, pero parang itong sayo, madam, kadugyutan na po ito. Kababae mong tao. Bibig pa lang yan, mga kababayan, bumubula na, dugyot na, mga kababayan. Paano pa kaya yung kanyang bilat? Baka napuno na lang. Diyos ko po, pasitabi sa mga kumakain. Ito pa, isa, balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa isiniwalat ni Attorney Baligod. Abogado ng mga matatapang ng mga dating sundalo na naglalahad po ng katotohanan. Ito di umanong si Antonio Trililing, ang mga kababayan. Itong tumakbong, Diyos ko po, Senador Talo, tumakbo ng Mayor Talo din, anak ng Tocha. Baka sunod yan, kahit tumakbo ka pa ng barangay captain sa lugar nyo, Trillanes, talo ka pa rin. Kaya, eto, mga kababayan, patunay na itong si Trillanes, mga kababayan, sangkot sa Maletagang. Ito, sinabi at ibinunyag ni Attorney Baligod. O, basahin ko Attorney Baligod, kay Trillanes, bakit kailangan niyong offeran ng 10 million ang Brave 18? Sige nga, mga kababayan, analisahin nga po natin, bakit siya magbibigay o magbabayad, manunuhol ng 10 milyon kada isang tao Ilan ba? Hindi lang po ito 18 ngayon Nadagdagan pa po ng 3 ngayon yan, di ba? O sabi natin 18 na lang. 10 million kada isa di umano ang ibibigay o isusuhol o offer nitong si Trillanes para manahimik lang. O ito ang tanong ni Attorney Baligod. Legal counsel ng 18 dating sundalo. Matapos ang pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes, the fourth, na naniniwala siyang may isa sa 18 dating bagmen o bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang babaliktad o aamin na gawa-gawa lamang ang mga aligasyon kaugnay ng umano'y maleta ng pera mula sa flood control project. Ayan Sa isang social media post, kinuwestiyon ni Baligod ang pahayag
ni Trillanes at ibinahagi ang screenshot ng umano'y mensahe na nag-aalok ng pera kapalit ng pag-atras ng kaso at pananahimik. Yari ka, Trillanes! Ha? Trillanes, nanuhol mga kababayan sa 18 Marines para manahimik. O, kita nyo na? Meron silang nakuhang screenshot, mga kababayan, mensahe di umano ni Trillanes sa dating mga ex-Marines o mga ex-Marines na nag-o-offer. Grabe, para iatras ang kaso at higit sa lahat, manahimik na lamang. Kaso may mga prinsipyo ito, Trillanes Mapupuruhan kayo rito. Kung hindi man ngayon, dahil nakadikit ka sa isa sa pinakamakapangyarihan sa bansa, pagtapos, pagbaba, lahat kayo makukulong. Sigurado yan. Ito pa huli. Ito ba sinasabi mo, Trill? Bakit kailangan ninyo oferan ng 10 million ang bawat isa sa Brave 18 para itago ninyo ang katotohanan? Lausi kayo talaga. O kalakip ng post, ng screenshot, ng umano'y usapan na nagsasabing, pag ma-okay ka, ganito, magkakaroon ka ng 5 million. Sabi daw yan ni Trillanes, iatras ang kaso. Ayan, 5 million kabok. Meron ako 5 million. Tulungan tayo, Bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. Aba matindi. Nangungumisyon ng putang inang trililing ito, mga kababayan. Kung magkakaroon di umano ng 5 million, yung lahat ng mga 18 Marines, magkakaroon din daw po siya, mga kababayan. Nangungumisyon nga, siya itong kumbaga lumalabas na negotiator, sa mga bangag. Kilala na po ninyo kung sino yung mga bangag na tinutukoy ko, marami po yan sila. At dito sa 18 Marines, siya yung tagapamagitan. Kakausapin niya lang yung Marines, at pagka pumayag, kunin niya yung pera dito sa mga bangag, ibibigyan niya ron. Meron din siyang tariya. Meron din siyang, tawag dito, komisyon. O, mga kababayan. Mantakin po ninyo, mga kababayan, tinatawag niya pang BOK. Kasi yan po ang tawagan ng ng mga PMAR, ng mga sundalo. Yan po ang tawagan nila, BOK. O, nakasulat din sa naturang mensahe, at ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo. Kaso mo din, manahimik ka lang, BOK. O, kita nyo na ang mga pang-uuto ni Trillanes, mga kababayan. Kaya sa mga 18 Marines, mga sir, hinangaan kayo ng maraming Pilipino. Bumilib kami sa tapang nyo. Saludo po kami sa inyong katapangan, mga sir. Sana wag po kayong masilaw sa 5 million o 10 million man na ibibigay di umano sa inyo. Maaaring pain lamang po yan, mga sir. Papainan kayo ng pera para tanggapin ninyo at iatras ninyo ang kaso, mga sir, siyempre magiging ligtas na ang lahat ng mga pinangalanan ninyo. Ngayon, kapag nagbago isip ninyo, mga sir, at bumaliktad ulit kayo, din talaga na konsensya kayo, hindi na ho kayo paniniwalaan. Mawawala na po ang inyong kredibilidad. Kaya manindigan po sana kayo, mga sir, na wag po kayong matokso. Malaking bagay na ito, 10 million, lalo ngayon napakahirap, pero panindiganan nyo na lang po, mga sir. May araw din po para sa inyo. Pag si BP Inday Sara na ang naging Pangulo, malay nyo, baka pati kayo, kuning bodyguard ni BP Inday Sara. Di ba? Kapalit ng inyong tuloy-tuloy na pagserbisyo sa ating bansa kahit na kayo retirado na. Kasi naroon pa rin naman ang pagmamahal ninyo sa ating bansa. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Ito matindi. Grabe, nagtataka talaga ako. Mula nung nabudol tayo ni Bangag, ang dami niyang pinangako na mga hindi natupad hanggang ngayon, ni isa wala. Kung ano-ano ginagawa niya ngayon, nag-iikot sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga apektado ng lindol dito sa Mindanao para sa kanyang zona. Maliwanag yan. Para sa zona itong ginagawa niya. Itong pag-iikot-ikot niya, isasama niya yan, mga kababayan. Sa zona niya, malapit na Next month, July, zona na naman siya. Wala siyang nagawa Kung anong gagawin niya? Ayan, nag-iikot siya ngayon. Yan ang gagawin niya, ang pinaka-main topic niya sa kanyang zona, mga kababayan. Ito ang pinakamatindi. Mga kababayan, ang ilalaang pondo sa ating bansa sa taong 2027, ang laki na sobra. 7.2 trillion na po, mga kababayan, na kung hindi ako nagkakamali. 5 trillion lang dapat. Sa Administrasyon Duterte, kung hindi ako nagkakamali, 5 trillion, mahigit. At sa mga iba pang mga naging presidente, sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan, ganito na po kalaki. 7.2 trillion. Saan mapupunta ito? 7.2 trillion national budget para sa 2027, isusulong ng Marcos administration. Kita nyo na? Isinumite ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027 na inaasahang magsisilbing pangunahing pondong gagamitin sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Batay sa National Budget Memorandum Number 158 na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM, mas mataas, kita nyo na mas mataas ng 400.7 billion o 6% ang panukalang budget kumpara sa 6.793 trillion pambasang budget
para sa 2026. Mas tumaas po, taon-taon tumataas. Wala naman tayong nakikita ng mga matitinong proyekto nitong bangag administration, mga kababayan. Ni yung mga pabahay nga na sinasabi niya kahit naman lang sana sa mga pinakamahihirap nating mga kababayan, mabigyan niya man lang, wala. Simpleng pagpapababa ng presyo ng bigas, wala. Ang ating mga manggagawa hindi po nagtataas ng sweldo. Nananatili pa rin po, mga kababayan, ang tinatawag nila na provincial rate, na ganun din naman. Ang presyo ng halimbawa, isang boteng tubig na nabibili natin sa NCR, halimbawa, pagpalagay natin 30 pesos, halimbawa lang dito ganun din naman ang presyo Anong pinagkaiba sa bilihin sa NCR at sa mga probinsya gaya ng nasa Mindanao at sa Visayas? Anong pinagkaiba? Isang kilong baka sa NCR, halimbawa, ipagpalagay natin, halimbawa lang 500. Kung 500 din dito sa Mindanao, anong pinagkaiba? Bakit ang baba ng sweldo ng ating mga kababayan? Bakit hindi ipantay? Di ba, mga kababayan? Ito, nakakagimbal, nakakaduda, itong laki ng budget na ito, na isinusulong ng bangag administration, mga kababayan, sa taong 2027. 7.2 trillion. Sana tutulan ito. Sana mayroong kumontra dito ng mga mambabatas. Huwag hayaan na lumusot. Ito mahirap na. Saan naman kaya nila dadalhin ang pera natin, mga kababayan? Yan. Ang administrasyong Marcos, mga kababayan, palaki ng palaki ang pondo, wala naman tayong nakikita. Kasi pagka sinabi mong Marcos, sabi nga ng iba, tatak magnanakaw. Yan ang signature ng Marcos administration, mga kababayan. Ewan ko lang kung meron pa bang Marcos na mananalo o maging presidente sa ating bansa sa mga susunod pa na mga taon o maraming taon na lilipas. Sana wala na. Madala na po tayo, mga kababayan, sa apelyedong Marcos. Huwag na po nating iboboto yung mga animal na yan. Mapa-senador, mapa-congressman, mapa-gobernur man, presidente, vice-presidente man ang kanilang tatakbuhan. Huwag na po nating iboboto. Kasi tandaan po natin, mga kababayan, kahit sinong politiko nangangarap yan na maging presidente balang araw. Kita nyo si Rizal Tiberos. Tatakbo ng presidente, hindi na kontento sa pagkasenadora. Gusto pa maging presidente ang putang ina. Wala namang nagawa. O di ba? Kundi manira lang ng manira. Katulad ng ginawa niya kay Pierre Arde. Ginawa niya kay Pastor Tibuloy. Yung mga testigo nila, bayad. O, hakot lang nila. Ewan ko lang, kamusta na yung kaso na ikinaso sa kanya. Sana makonvict itong butragis na babae na ito para makulong naman ito. Di ba, mga kababayan? Etong budget na ito, paglalaruan na naman nila. Uubusin lang nila sa kanilang mga kapritsyo. Imamaleta lang nila ito, mga kababayan. Ipamamahagi lang nila ito sa kanilang mga kaalyado. Pero ang taong Pilipino, ninakawan na naman. Okay? Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.